Hello po, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan po tayo dito po sa Tambayan mga kabayan. Umpisa na po natin. Ah, may banat po. Ni Real Talk po sila. Binanatan po sila ni Senator Alan Peter Cayetano. Pagdating po kasi sa impeachment ng Vice President, pursigido po sila. Pero sa korupsyon po ng massive na ginawa po nila di umano ng mahigit 3 taon. Flood control scandal pa lang, trilyon na, bilyon na po ang nawawala sa pera ng taong bayan. Pero wala pong investigasyon dito at pinapatay na po nilang pilit ang issue nito ng mga buhaya. Painggan po natin si Senator Peter Alan Cayetano at panoorin po natin. And I asked the prosecution, why is this a political vendetta? And why is the House not investigating the flood control instead of investigating the Vice President? That would be unfair. That would be unfair to the House. That would be unfair to everyone. So simply giving the prosecution the chance to answer that question I asked would be unfair to everyone. So I do not know the solution. I accept the solution of the presiding officer na let's not tolerate any more questions like that. I agree with Senator P. I don't like being called out. But that's the role of the presiding officer and the Senate President. No? So sana yun lang, no, na one, when we ask the questions, we'll make sure it doesn't prejudice the whole trial. Whatever we say here, may ma-accuse na lawyering for the prosecution or defense. Okay lang yun. Okay lang yun. And I ask the prosecution, why is this a political... Yan, political vendetta. Hindi po ba? Tanging Vice President lang po ang pilit po nilang iniimbestigahan at puro gawa-gawa po pa. Puro gawa-gawa lang di umano ang mga ebidensya nito. Samantalang yung flood control ay wala na pong investigasyon. Hindi po ba? At yan din po ang tanong ni Senator Alan Peter Cayetano sa bagong upo po na Senate President na naging alalay na po. Excuse me po. Naging alalay lang po ni Chis Escudero dyan po sa impeachment. Hindi po ba? Alalay na lang. Ito po ang tanong din ni Senator Cayetano pagdating po sa flood control. Sa Vice President, gigil na gigil silang lahat. Hindi po ba? Lalong-lalo po yung tinatawag na mga senador ng Malacanang di umano. Ito po ang tanong ni Senator Cayetano, Alan Peter, sa bagong upo po na Senate President na si Gatchalian. Basahin po natin. Pero ito po ang tanong ko, bakit walang schedule para sa flood control? 30 weeks 30 weeks para sa impeachment pero ni isang hearing hindi makapag-announce kung kailan. Kung kailan? Kailan? Wala. Tama nga naman, Senator Alan Peter Cayetano. Pero ito po ang tanong ko. Bakit walang schedule para sa flood control? 30 weeks para sa impeachment pero ni isang hearing hindi makapag-announce kung kailan. Yan po. At yan po ba ang tinatawag na political vendetta? Selective justice? Yung kailangan ay yung kanila pong sinasabing yung kanila lang pong pinababagsak ang kailangang siraan at imbestigahan at ipakulong para po maprotektahan ang kanila pong mga trono at hindi na po mawala sa kanila. At syempre, hindi na po maisukat, maibalik ang laman ng maleta na pinagnanakaw nila di umano. Nakakahiya! Makakapal! Sobrang kapal na po ng mga pagmumuka ng mga politiko sa atin dahil po sa pera at kapangyarihan na pansamantala lamang ito sa kanila. Dahil lahat naman po tayo matotodas. Hindi po ba? Nakakahiya. Dahil ibalik tanaw po natin ulit, pati ibang bansa,
Pati ibang bansa alam na grabe na korupsyon sa atin. Pati ibang bansa. Hindi po ba? Ibalik tanaw po natin. Pinag-uusapan tayo sa ibang bansa. Korupsyon na walang And the investigasyon. rulings of the chair. Imagine handing over hundreds of billions of your hard-earned tax money to build a massive shield against the floods, only to watch your neighborhood drown anyway. Welcome back to the Deep Dive. I'm Mark. And I'm Leo. Today, we're looking at an absolute masterclass in political survival happening right now under the Marcos administration. How do you fund a massive corruption pipeline and then lock up the guy trying to expose it? Exactly. Yeah. For years, President Marcos Jr. signed off on historic, record-breaking budgets for the DPWH. Billions meant for life-saving dikes and seawalls went to literal ghost projects and a cartel of mega contractors renting out their licenses. The administration funded this system year after year, turning a blind eye while the kickbacks rolled in. But here's where it turns into a political thriller. Right. When the dams broke, literally and figuratively, the Senate started asking questions. Senator Rodante Marcoleta led the Blue Ribbon Committee probe. He started digging into the mud, trying to find out where the flood money really went. And what happened? The administration pushed back. Marcoleta got replaced as committee chairman. Right. But he kept talking. Yeah. He kept investigating. Yeah. So how do you silence a loud senator who knows too much? You hit him with a non-bailable offense. Yeah. Just this week, the ombudsman filed plunder charges against the senator at the Sandigan Bayan for allegedly not declaring $75 million in campaign donations from back in 2025. Right. But Marcoleta and his supporters are calling this out as a completely fabricated charge, a targeted political hit. Why? Because the timing is just too perfect. It is, yeah. By filing a non-bailable case right now, the administration accomplishes two massive things at once. First, they completely derail his investigation into the flood control ghost projects. And second, they sideline a fierce critic just days before Vice President Sara Duterte's historic impeachment trial begins on July 6th. It's a classic two birds, one stone strategy. You allow billions to wash away in the mud under your watch, but the moment someone threatens to expose the architects of the scam, you suddenly deploy the full weight of the law to crush them. It forces us to ask, is this anti-corruption crackdown really about finding justice for the flood victims? Or is it just the ultimate weapon to protect the throne? Tama po yun. Mga kababayan, di po ba? Yun lang naman layunin nakikita natin proteksyonan ang bawat isa sa kanila. At syempre po ang trono ng nakaupo. Ito pa po mga kababayan, na ayaw talaga nila mag-imbestiga, lalo-lalo po dyan po sa tinatawag ni Congressman Kiko Barsaga, ang House of Crocs. Napakarami daw pong buhaya dyan. Samantala, nakakuha umano ng 20 bilyong piso ang magkapatid na sina First Lady Liza Araneta Marcos at Martin Araneta mula sa maanumalyang importasyon ng mga agri-products sa bansa. Yan ang pinakabagong pagbubunyag ni dating Congressman Zaldico sa kanyang video na pinost sa kanyang social media account. Vic Sumintak sa balita. Hindi lamang sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at Presidential Son Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, kundi kasama na rin sina First Lady Liza Araneta Marcos at kapatid nito na si Martin Araneta sa isyu ng anomalya sa gobyerno. Sa pinakabagong video ni Con na naka-upload na sa kanyang Facebook account, kinupo umano ng First Family sa pangunguna ni First Lady Liza at kapatid nito na si Martin ang operasyon ng sugar, onion at rice importation sa bansa, kung saan tumiba ang mga ito ng 11 billion pesos mula sa Standard Operating Procedure o SOP sa Bureau of Customs o BOC, bukod pa sa 9 billion pesos na koleksyon mula sa sugar. Sinabi ni Con na kinausap ni Pangulong Marcos Jr. si dating Speaker Romualdez sa Tacloban bago ang kampanya noong 2025 midterm elections. Grabe, no? Lahat pinagkakakitaan nila. Custom, sugar, rice, mga kababayan. Grabe, at marami pang iba. Pati po loto yata. Pati po loto. Hindi kaya? At nasaan na rin kaya ang Maharlika Investment Fund? At nasaan na rin kaya ang pinagbilan ng ginto? Tuni-tunilada.
Kaya nga po walang investigasyon eh. Kaya nga po yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano, ni Senator Alan. Di ba ba? Political vendetta. Grabe. Selective justice. Grabe, no? Pilit nilang ini-impeach ang Vice President. Imbestiga sila na imbestiga sa Vice President. Kahit po kung sino-sino na lang kinukuha nilang mga testigo at kung ano-ano na lang po ang ginagawa nilang pamamaraan para lang po masiraan ang Vice President. Magtatatlong taon o 3 taon na mahigit, mag-4 na taon na nilang pinababagsak, imbestiga sila na imbestiga. Samantalang sa massive corruption, balitang-balita na sa ibang bansa, ang grabing korupsyon sa ating bansa, pero walang iniimbestigahan ng Kongreso at ang Senado nagpaimbestiga. Hinarang pa, nagkagulo pa sa Senado. Ibang klase, no? Ibang klase po, mga kababayan. Kaya lang po, kahit ano po sabihin ni Senator Alan Peter Cayetano, diyan po sa mga congressman na yan, mga kababayan, sa kapal ba naman ng mga balat at pagmumukha niyan, hindi na po tatabla ng mga kahihiyan yan. Hindi po ba? Yan po, mga kababayan, ang nakakalungkot. Ang gobyerno pong sindikato ang nangyari sa ating bansa. Mas masasaya ang mga politiko pagka po nagnanakaw sila ngayon. Diyan po sila masayang-masaya sa pagnanakaw, hindi po sa paglilingkod. Di umano. Yan po ang ginagawa po sa atin. Sa pagnanakaw lang po sila magagaling. Hindi naman po lahat. Marami pa naman po kahit papaanong natitira dyan na may konsensya at takot. Lalong-lalo po sa massive corruption. Hindi po ba? Maraming salamat po, mga kababayan, at ingat-ingat ka, Senator Cayetano. At sa susunod, ikaw na. Baka si Boying, hindi kaya ang ombudsman, ay pinag-aaralan na rin kung ano ang ikakaso sa iyo, Senator Alan Peter Cayetano. Dahil halos lahat po ay meron na pong nakaabang. Kay Robin Padilla, kay Go, sa magkapatid na Bilyar, hindi po ba? Kay Loren Ligarda, marami po yan. Meron po silang mga niluluto dyan, di umano, para po maprotektahan nila ang kanilang mga kaharian o trono. Yan po, mga kabayan, ingat-ingat po kayo at ingat-ingat din po si Senator Cayetano. Ingat din po kayo. At maraming salamat po sa nakagusto po na ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hersho from Canada. Kay Jem Aris from United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA. Kay Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Romulo Di Binagracia from Bacolod City at Frank Zamora from California, USA. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa at God bless po sa inyo lahat. Tayo naman po, mga kabayan, ay kailangan po natin magtiis. Tiis-tiis lang po tayo at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin na tayo pong lahat ay maingatan. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.